Pumunta sa police station si Jonas at si Jelay. Sinabi ni Jonas na dinudugo daw ang ate niyang si Jelay. Buti na lamang at may doktor doon at in-entertain sila. Nakita din nila na may bahagyang dugo si Jonas. Pero sinabi nito na unahin muna ang kanyang ate. Taranta lang naman daw siya nadapa. Hindi daw kasi nila alam ang gagawin nila. Ang daddy daw nila ay nasa Sinabihan sila na dapat ay sa hospital na sila dumiretso. Dahil malapit lamang daw ito. Sinabi ni Jonas na hindi daw sila pwedeng pumunta ng hospital. Hindi daw maganda pumunta doon. Dahil yung mommy daw nila na pumasok sa hospital, hindi na muling nakalabas pa. Habang umiiyak si Jelay ay sinabi niyang sumasakit din daw ang kanyang puso. Tinanong siya ni Grace kung ilang taon na siya. Sinabi niya na 12 years old na daw siya. Sinabi ni Jelay na nagsimula siyang mag-bleed kanina lang umaga. Kahit na anong gawin niya ay hindi ito tumitigil. Tanong niya pa nga sila kung siya ba ay mamamatay na daw. Kinausap siya ni Jeline at sinabi nito na nag-i-start na ang menstruation niya. At hindi dapat siyang matakot. Biglang pumasok yung pulis at sinabi ni Jeline na pwedeng dalhin daw muna si Jonas sa kabilang room. Dahil i-check lang daw ni Jeline pansamantala si Jelay. Noong una ay ayaw pa siyang iwanan ni Jonas. So sabi ni Jelay na magiging okay rin daw ang lahat. Sinabi ni Jeline na siya ay doktor at dapat magtiwala silang magkapatid sa kanya. Sinabi nito na balikan na lang niya yung kapatid niya after 20 minutes. Nag-aalinlangan pa rin si Jonas. So sinabi ng pulis na dapat magtiwala siya kay Dr. Jeline. Kaya naman nag-set siya ng alarm para balikan si Jelay after 20 minutes.